Saan ka pupunta, ha? Kahit magsisigaw ka pa, hindi ka naman matutulungan ng duwag mong boyfriend. Mas mauuna pa yung tumakbo kaysa sa iligtas ka niya. Tulong! Aray! Iwan niyo ako! Ano ba? Fred! Tulong! Oh, nasaan ang pinagmamalaki mong nobyo? Mas nauna pang magtago sa'yo yun eh. Bakit kasi magno-nobyo ka lang naman, yung napakaduwag pa? Huwag ka mag-alala. Paliligayahin naman kita eh. Sayang naman ang ganda mo kung mapupunta ka lang sa walang kwentang Fred na yun. Nasasaktan ako! Ano ba? Bitiwan mo ako, Lucas! Huwag ka na kasing pumalag. Namnamin mo na lang ang sarap ng gagawin ko sa'yo. Bitiwan mo siya! Walang hiya ka, Lucas. Wala na talagang pinipili ang kamanyakan mo. Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Umalis ka rito! Alis! Aalis lang ako rito kapag patay ka na. Hoy! Ano ba hinihintay niyo dyan? Patayin niyo ang hayop na yan! Kung noon, binabatok-batukan at kinakantsawan niyo lang ako, pwes, ngayon, kayo na mismo magmamakaawa dahil hindi ko hayaan na mabuhay pa ang mga hangal na katulad niyo. Ang tiyan ko! Puro lang pala alak ang laman ng tiyan mo. Kaya ang tapang mo. Anong gusto mong susunod ang butasin ko? Nagulat si Fred nang bigla siyang hampasin ni Lucas sa likod habang nagdidilig ng mga gulay sa taniman ni Mang Ismael. Napalingon siya sa lalaki, ngunit pinandilatan siya nito ng mga mata at pinagtawanan. Ano? Ha? Lalaban ka? Gusto mo pang dagdagan ko pa yan? Ano bang problema mo? Palagi ka na ng ganyan ah. Wala. Nakikita mo namang nagkakasiyahan kami ng mga kaibigan ko, di ba? Malas mo lang dahil ikaw nasa harapan namin. Parang nalaban pa siya, pre, oh. Tignan mo, parang susuntuin ka pa yata niya eh. Aba, tumatapang ka na ba ngayon, Fred? Nakakapanibago naman. Sa uulitin, kapag nakikita mo kaming paparating, magtago ka na. Wala ka talagang katulad sa pagiging duwag. Namumutla ka na, oh. Tara na, pre. Baka himatayin pa sa takot eh. Muling binatukan ni na Lucas ang binata bago lumakad palayo. Tanging matalim na tingin ang iginawad ni Fred sa kanila at kuyumang kamaong nagpipigil sa galit. Huwag niyo mabusin ang pasensya ko dahil hindi niyo magugustuhan kapag napikon na ako sa inyo. Oh Fred, parang pinagkakatuwaan ka na naman nila. Wala talagang magawa si na Lucas kundi ang pagdiskitahan ka. Bakit kasi ayaw mo silang labanan? Namimihasa tuloy ang mga yan. Hayaan mo na sila. Mapapagod din sila sa pagtitrip sa akin. Halika na, kumain na tayo. May baon pala akong sinigang dyan. Ipinagluto kasi ako ni Tatay Ismael kanina bago ako pumunta rito. Ang bait talaga ni Mang Ismael sa'yo. Kahit na hindi ka niya kaano-ano, tinuturing ka talaga niyang anak. Oo nga eh. Kung di lang dahil sa kanya, siguro kung saan ako napadpad. Masipag at mabait ka rin kasi. Kaya kanya nagustuhan. Sa katunayan, suplado siya sa iba. Pero nahuli mo talaga ang loob niya. May pagka-stricto kasi siya. Ang pinakaayaw niya, yung madalas na nangihingi sa kanya ng pera. Ang gusto niya kasi, kusa siya magbibigay. Kaya nga walang nagtatagal na kamag-anak niya eh. Paano ba naman kasi? Mga mukhang perang mga yun. 10 taong gulang pa lamang noon si Fred nang mapadpad sa baryo Kaingin. Mula nang iwan siya ng kanyang ina at mamatay ang kanyang ama, ay naging palaboy-laboy na siya. Hanggang sa matagpuan siya ni Mang Ismael sa palayan nito na walang malay. Kaya't simula ng araw na yon, ay tumutulong na siya sa matandang lalaki sa pag-aasikaso ng palayan. Pananim at mga alaga nito mga itik at manok na ibinebenta sa bayan. Dahil sa kanyang kasipagan at pagiging matulungin, ay nakuha niya ang loob ng striktong matanda. Naging malapit siya kay Grace dahil mula pa pagkabatay ito na ang kanyang kaibigan. Sapagkat naging mailap siya sa mga tao, kaya madalas siyang mapagkatuwaan lalo na ng grupo ni na Lucas. Mula pa noon ay hindi ka talaga tinatantanan ni na Lucas.
madalas ka nilang sinasaktan. Hindi mo kasi nilalabanan eh. Hindi naman kaduwagan yung umiiwas sa gulo eh. Isa pa, hindi naman ako taga rito eh. Baka palayasin pa ako ni Tatay Ismael kapag nalaman niya nakikipag-away ako. Wala na ako mapupuntahan kapag nangyari yun. Sila naman tong naunang manakit sa'yo ah. Umiwas na lang tayo sa kanila. Wala tayong mapapala sa mga taong yun. Kahit anong iwas mo, sila talaga ang naghahanap ng gulo eh. Hayaan mo sa susunod. Kakausapin ko sila ng maayos. Yun ay kung makikinig sila sa'yo. Lalo na't mga loko-loko yung sina Lucas eh. Matapos nilang kumain ay nagpahinga sila sa kamalig. Natanong ni Fred ang di magkanda-ugaga na si Mang Isko sa pagbubuhat ng 2 sako ng mais. Dali-dali siyang lumabas at tinulungan ng matandang lalaki. Malapit lamang doon ang bahay nito, kaya't hinatid niya ang 1 sako ng mais sa bahay ni Mang Isko. Pagbalik niya sa kamalig, narinig niya ang pagtatalo ng kanyang kasintahang si Grace laban sa mga lalaki. Ano ba Lucas? Lumayo nga kayo sa akin. Tanghaling tapat amoy alak na kayo. Sayang naman ang ganda mo, Grace. Kung sa duwag na Fred ka lang mapupunta. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Ang puting itlog nun? Ang baho-baho nyo? Maligo nga kayo? Mas matapang ka pa yata sa boyfriend mo eh. Mamaya, ikaw pang magtatanggol sa kanya kapag nagkasakitan. Mas gugustuhin ko pang makasama si Fred kesa naman sa mga walang modong kagaya nyo. Lumayo nga kayo sa akin. Sige, isang hawak mo pa sa pisngi ko. Puputulin ko talaga yung kamay mo. Uy, huminahon ka, Grace. Hindi naman kita sasaktan eh. Daig mo pa si Gabriela silang sa tapang mo ha. Hindi ako nagbibiro. Tatabasin ko talaga yung kamay mo. Manyakis! Oh, ayun na palang pinagmamalaki mong duwag na nobyo. Tingnan mo, hindi ka nga niya kayang ipagtanggol eh. Tamang tingin lang sa atin. Lucas, ano bang ginagawa niyo? Umalis na lang kayo rito para wala ng gulo. Ngumisi lang ang mga kalalakihan at binangga pa ang binata. Dahilan na napasandal ito sa puno malapit sa kanya. Kinaltukan pa siya ni B-Boy sabay tawa habang papalayo. Mga walang ya talaga ang mga lalaking yun. Ako na naman ang pinagtripan. Hindi pa nga lumulubog ang araw. Mga lasing na. Palibhasa kasi. Mga walang kwenta. Oh, bitiwan mo na yung itak. Baka may saksak mo pa yan sa akin imbis sa kanila. Ulitin pa niya ang pambabastos sa akin. Isasaksak ko talaga to sa gunggong na yon. Akala nila, lahat ng tao rito mapapasunod nila sa kanilang nais. Pasiga-siga mga wala namang silbi. Nakabusangot ka na oh. Nagsasalubog na naman yung kilay mo. Tsaka yung piski mo parang kulay sili na namumula. Nakakainis kasi sila O sige na, kukunin ko na muna yung mga inaning palay para maisalansan ko na rito sa kamalig. Para naman makauwi na tayo. Iiwan mo lang dito? Mamaya, nakawin pa yan. Nandiyan naman si Mang Dani na tauhan ni Tatay Ismael. Siya na magbabantay sa mga inaning palay. Papakainin ko pa kasi yung mga itik at manok At saka magdi-deliver pa ako ng mga itik maming 2:00 sa palengke. Sasamahan na lang kita. Wala naman akong gagawin sa bahay Baka uminit na naman ang dugo ng nanay mo sa akin. Hindi yan. Tapos na akong maglaba kahapon. Kaya makakagala na ako ngayon. Aba, ang galing Nang makauwi ay nadatna ni Fred si Mang Ismael na nagpapakain ng mga alaga nitong hayop. Kaya't dali-dali niya itong tinulungan. Ako na rito, Fred. Patapos ko na naman pakainin ng mga ito yun na palang 4 na itik na pinapahatid ni Ambo. Lulutuin pa kasi nila yan bukas para sa kaarawan ng anak niya. Sige po, Tay. May papabili po ba kayo sa palengke? Bumili ka na lang ng tinapay para pang merienda mamaya. Puro saging at kamote na lang kasing kinakain natin Para mabago naman. Sasamahan po ko ni Grace, Tay. Maga pa naman po Sige po, alis na ho kami. Nakapagpaalam ka na ba ining sa nanay mo? Mamaya maghuramentado na naman yun dito. Alam mo naman yun, ayaw niyang dumidikit ka kay Fred. Hayaan niyo na po si nanay.
Hindi na po ako bata para pagsabihan niya kung sino ang dapat kong samahan. 25 na ako pero parang 10 taon ang trato sa akin. Ay, naku. Alam mo namang gusto niya makapag-asawa ka ng mayaman. Samantalang si Freddy simpleng magsasakang katulad ko lang. Malaya po akong mamili kung sino ang mamahalin ko. Hindi na po hawak ni inay ang puso ko. Ay, sabagay. Hoy, mag-iingat kayo, ha? Opo, Tay. Matapos nilang maihatid ang mga itik kay Mang Ambo, gumala sila sa palengke at naghanap ng mga bestida na babagay kay Grace. Mahal, anong kulay ang gusto mo? Mamili ka na, oh. Ay naku, hindi na. Tsaka wala akong dalang pera dito eh. Meron akong pera dito. May naipon naman ako eh. Gusto mo ba ng kulay pula at rosas na yon? Parang bagay sa'yo, no? Ay, hindi na. Itago mo na lang ang pera mo. Sa susunod na buwan na lang ako bibili kapag nabenta na ang palay na inani ko. Sige na, huwag ka na mahiya. Hindi naman kita bibilan kung wala akong pera eh. Sige na nga. Nahihiya pang pumili ang dalaga hanggang sa maisukat niya ang 2 bestida na kulay rosas at pula. Mas lalong lumabas ang kagandahan ni Grace. Wow! Ang ganda ng mga damit. Salamat, Fred, ha? Mahal na mahal mo talaga ako. Mas gumanda nga yan dahil ikaw ang nagsuot eh. Parang modelo ka na nga, oh. Bumili ka na rin ng brief mo. Nakita ko kasi sa sampayan kahapon. Parang susuko na ang garter nun eh. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Tuwing anihan lang kasi tayo nakakabili. Kaya nga, bilhan mo rin ang sarili mo. Hindi yung ako na lang palagi ang iniisip mo. Ay, yung tinapay pala na pinabibili ni Mang Ismael, baka makalimutan na rin, ha? Naalala ko yun. Masayang umuwi galing palengke magkasintahan, bit-bit ang kanilang pinamili. Nakakasalubong na naman nila sa daan ang grupo ni na Lucas. Kinuwelyuhan nila si Fred at pinagtatawanan. Saka na nga yung tinapay. Nagugutom ako eh. Kita Tate Ismael to eh. Aray! Bitiwan mo ko. Nasasakal ako. Ayan na. Ayan yung tinapay. Sa'yo na yan. Hoy, Grace. Tingnan mo nga ang pagmumukha ng lalaking to. Paano mo nagugustuhan ang duwag na to? Bitiwan mo nga siya. Wala kayong ginawa kundi ang pagtripan si Fred. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo ah. Nakakainis kasi yung pagmumukha ng lalaking to eh. Parang tutang takot na takot kapag nakakakita ng tigre. Walang iya ka talaga, Lucas. Bitiwan mo siya. Itinulak ng lalaki ang dalaga kaya't natumba ito sa kalsada. Mabuti na lamang may mga dumaang magsasaka. Kaya't tumakbo sina Lucas at ang mga kasamahan nito palayo. Ilang sandali pa'y napag-uwi rin sa lugar na yon si Aling Susana na ina ni Grace. Kaya't galit na naman ito nang makita ang dalawa. Hoy Grace! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na lumayo ka sa lalaking yan? Ni hindi nga niya maipagtanggol ang sarili niya, ikaw pa kaya? At ikaw naman Fred, tantanan mo na tong anak ko dahil hindi kayo bagay. Nay naman, wag mo namang ganyanin si Fred. Masipag, mabait, tsaka higit sa lahat, responsableng tao siya. Hindi kita pinalaki para lang mag-asawa ng dukha. Doon ka na babagay sa anak ng amiga ko na nakapag-aral sa Maynila. Ihahatid ko na po si Grace sa bahay niyo, Aling Susan. Kaya niya ang sarili niya. Ang laki ng mga binti niya para hindi siya makauwi ng bahay. Huwag mo sanayin ang anak kong makasama ka. Dahil kahit sa panaginip, hindi kita gustong maging manugang. Tama na, Nay. Huwag mo namang pahiyain si Fred sa maraming tao. E di hamak na mas matino siya kaysa sa mga lalaking nirereto mo sa akin. Matanda na po ako, Nay. Hindi na po ako bata para diktahan sa mga desisyon ko. Kahit uugod-ugod ka na, nanay mo pa rin ako. Kaya ako masusunod. Halawe, sa bunutan pa kita riyan eh. Napabuntong hininga na lamang ang binata sa pambubulyaw ni Aling Susan sa kanya. Sanay na siyang tinatrato ng ganon dahil ang baba ng tingin nito sa kanya. Tanging elementary lamang ang kanyang natapos
dahil mas pinili niyang tumulong kay Mang Ismael sa sakahan at sa pag-aalaga ng mga hayop. Gayunpaman, ay marami-rami na siyang naiipon na pera na hindi alam ng karamihan. Sige na, Fred. Sasama na lang ako kay nanay. Pero maraming salamat sa bestida, ha? Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Alam mo namang senior citizen na yan. Kaya kung ano-ano ang iniisip. Sige, mag-iingat ka, mahal. Anong binubulong-bulong niyo pa riyan, ha? Sasambunutan na talaga kita, Grace. Sinabi ko na sa'yo na lumayo ka na sa lalaking yan eh. Dinudot-dot mo pa talaga yung bibig mo sa mukha niya. Uuwi na nga po, Nay. Palingon-lingon pa si Grace sa kinaroroonan ng nobyo habang naglalakad sila ng ina. Kinurot pa siya nito nang mapansin siyang kumakaway pa sa binata. Napangiti na lamang ng mapakla si Fred at pinagpagang nadumihang damit nang matumba siya sa lupa. Malalim ang kanyang iniisip habang papauwi ng bahay. Naalala niya ang tagpo at habili ng namayapa niyang ama bago ito pumanaw. Hating gabi, napabalikwas siya ng bangon nang marinig ang biglang pagbukas ng kanilang pintuan. Nakatira sila sa gubat malayo sa mga tao. Ngunit nagkataon na napuruhan ng saksak ang kanyang ama sa dibdib sapagkat isa itong notorious na aswang at paghala-gala sa mga baryo upang mambiktima. Yun din ang dahilan kung bakit sila iniwan ng kanyang ina. Ngunit dahil bata pa hindi pa niya lubos na maintindihan ang lahat ng pangyayari. Tay, anong nangyari sa inyo? Bakit may mga saksak kayo? Anak, pagpasensyahan mo na. Hindi ko napigilan ang aking sarili na matakam sa bagong silang na sanggol. Nararamdaman ko ng aking katapusan. Pero ipangako mo sa akin na huwag kang gumaya sa akin, anak. Huwag mo kong gagayahin. Mangako ka sa akin, anak. Opo, Tay. Pinapangako ko po. Mamuhay ka ng normal para hindi ka iwan ng mga taong mahal mo. Kagaya ng ginawa ng nanay mo sa atin. Tay, sandali at kukuha lang ako ng halamang gamot. Tay, pakiusap, huwag niyo po akong iwan. Anak, hindi na ako magtatagal. Mahal na mahal kita, anak. Magpakalayo-layo ka sa lugar na ito. Umalis ka na. Tay, pakiusap, gumising po kayo. Dali-daling lumabas ng bahay ang batang si Fred nang mapansin ang mga sulo at mga taong papalapit sa kanilang bahay. Sigurado siyang nasundan ng kanyang ama, kaya't dumaan siya sa bintana upang tumakas dahil papatayin rin siya ng mga ito kapag naabutan siyang naroon sa kubo. Nagtago siya sa mga talahib habang tinatanawang nasusunog nilang bahay. Matapos nasabuyan ng isang lalaki ng gas at sindihan ito, kasamang natupok ng apoy ang katawan ng kanyang ama na kilalang mabagsik na aswang. Nahinto ang malalim niyang iniisip nang marinig ang boses ni Mang Ismael. Oh, iyo. Parang ang lalim naman ang iniisip mo, ha? Ay, nakabili ka ba ng tinapay? Tay, pasensya na po. Kinuha po kasi ni Lucas. Napagtripan na naman po ako eh. Paliw talaga ang mga batang yun. Hindi na nga nakakatulong sa mga magulang nila, perwisyo pa ng baryo. Maglalaga na lang po ako ng saging, Tay. Buti na nga lang, naitabi ko yung pera eh. Kaya hindi nila nakuha. Ilang beses na silang inirereklamo sa barangay. Wala pa rin talagang pagbabago. Nanggugulo pa rin sa mga tao. Huwag na po kayong ma-high blood sa kanila. May araw din yung mga yun. Makakatagpo rin sila ng taong di sila uurungan. Kaya hindi sila nagpapakita sa akin eh. Dahil lalabanan ko sila. Maiba ako. Bakit hindi mo kasama si Grace? Nakasalubong po namin si Aling Susan. Ayun,
Sinigaw na naman po kami. Pinahiya pa nga ako sa maraming tao eh. Ay naku, ang babaeng yun talaga. Kahit kailan ay walang kadala-dala. Nilayasan na nga ng panganay nilang anak dahil gustong ipakasal sa matandang mayaman. Ayaw ng bata, kaya ayun, nagtanan kasama si Willie. Gusto talagang kontrolin ng mga anak. Ayaw niya sa akin kasi magsasaka lang po kasi ako. Walang pinag-aralan at higit sa lahat, walang may pagmamalaki. Kahit magsasaka man tayo, basta masipag lang ay walang gutom. Magiging mahirap lang ang buhay kung tatamad-tamad. Oo nga po, tay. Kaso gusto ni Aling Susan na mayaman na makakatuluyan ni Grace eh. Siya lang naman ang may gusto Ayaw ng mga anak niya. Nakakatawa talaga tong si Susan. Kinagabihan, masayang sinukat ni Grace ang mga bestida na pinamili nila ni Fred. Napapangiti pa siya habang nakaharap sa salamin. Aba, ganda ng damit mo ah. Sino ang nagbigay niyan? Mukhang mamahalin na. Bagay ba sa akin, Nay? Ay, oo. May manliligaw ka bang mayaman, anak? Nay, si Fred po ang nagbigay nito. Kaya wag mo siyang maliitin. Dahil sa kasipagan niya nabibili niya ako ng mga bagong damit. Sus, masaya ka na niyan. Sigurado akong ilang taon na niyang pinag-ipunan yan bago niya nabili yan. Bukas balik ipon na naman ng kakarampot na sentimo dahil wala ng pera. Ikaw talaga, Nay. Kung makapagsalita ka, parang alam na alam mo na ang buhay ng tao. Masipag at responsable si Fred. Kaya kung magkakatuluyan kami, hindi kami magugutom. Wala ka talagang pangarap na bata ka. Gusto mo bang magdildil ng asin kasama ang lalaking yon, ha? Kakalbuhin talaga kita kapag hindi mo nilayuan ang friend na yan. Siya nga pala, aalis kami ng kapatid mo. Kaarawan kasi ng amiga kong si Marisa. Tapos kararating din ng asawa niyang si Iman. Tsak may sabon at lotion na naman na ibibigay yun sa akin. Gagabihin ng tatay mo sa pag-uwi, kaya magsaing ka na. May daing pa naman dyan kung darating ang tatay mo na wala pa kami. Okay po, Nay. Naiwang mag-isa si Grace sa kanilang bahay. Matapos niyang makapagluto ay muli siyang bumalik sa kanyang kwarto at sinuklay ang mahaba niyang buhok. Mula sa bintana ay napansin niyang dumaan sina Lucas at ang 4 na kaibigan nito. Sumisipol at nakaharap sa kanya. Ang ganda-ganda mo naman, Grace Parang ang bango-bango mong tignan. Napakamanyakis talaga ng lalaking yan. Oh, huwag mo nang isara yung bintana. Naaliw pa kaming pagmasdan ng kagandahan mo Umuwi na nga kayo. Gabi na Parang mag-isa ka lang dyan Gusto mo samahan ka namin? Wala naman kaming gagawin sa bahay Umuwi na kayo. Hindi ko kailangan ng kasama. Muling sinarado ng dalaga ang bintana. Ngunit pinigilan yun ni Lucas at ni B-Boy. Kinabahan si Grace hanggang sa tuluyang mabuksan yun ng mga lalaki. Malayo-layo ang mga pamamahay, kaya't malakas ang loob ng mga kalalakihan na sugurin ang dalaga. Bago pa man makasigaw si Grace, ay tinakpan na ng una ni B-Boy ang kanyang muka at sinikmuraan siya ni Lucas, dahilan na mamilipit siya sa sakit. Huwag dito, tol. Mamaya may makakita sa atin dito. Doon natin siya dalhin sa walang tao. Bay, gumagana talaga ang utak mo sige na, dali mo na ang pakipot na babaeng yan. Bitiwan niyo ako. Saan niyo ako dadalhin? Dahil sa naramdamang sakit ay nawala ng malay si Grace at nagtagumpay sina Lucas na dalhin siya sa kamalig. Tila ba'y mga asong ululang mga ito na sabik sa laman. Naglalaway pa si Lucas habang nanlilisik ang mga mata na nakadagan kay Grace. Pinunit ito ang damit ng dalaga hanggang sa tumambad sa paningin nito ang hubad na katawan ni Grace. Aray, ang sakit ng katawan ko. Gising ka na pala. Mabuti naman para maramdaman mo ang sarap.
Lucas! Anong gagawin niyo sa akin? Layuan niyo ako! Huwag ka maingay. Kung ayaw mong pagpiestahan ka ng walang buhay bukas, hindi naman masakit ang gagawin ko sa iyo eh. Kikilitiin lang naman kita. Tulong! Ah! Tulungan niyo ako! Fred! Nanay! Tulong! Nakakatawa ka naman. Tinatawag mo pa talaga yung nobyo mong duwag, ha? Kahit na marinig ka pa noon, hindi ka niya ililigtas dahil matatakutin ang kupal na yun. Aray ko! Patiwan niyo ako! Ano ba? Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Sige, sumigaw ka para mas masarap. Dahil walang makakarinig sa'yo. Lucas, bilisan pa naman, tol. Para naman matikman din namin siya. Maghintay ka. Atat kang masyado eh. Pigilan niyo ang kamay niya. Pumapalag pa eh. Pakiusap! Tigilan mo yan, Lucas! Demonyo ka! Pakawalan niyo ako rito! Halos mamaos ang dalaga. Ngunit binusalan ng mga lalaki ang kanyang bibig at sinuntok pa siya ng paulit-ulit. Lulong sa droga ang mga ito. Kaya't halos walang kapaguran na pinagnasaan ang katawan ng dalaga. Tumulo na lamang ang kanyang luha at tahimik na umiiyak. Dahil pagod na siya sa ginagawa ng mga kalalakihan sa kanya. Patayin na natin yan, tol. Mamaya, ikanta pa tayo niyan. Sino nagsabi na bubuhayin pa natin ang babaeng to? Tol, parang may paparating. Kumaripa sila ng takbo nang makita na may mga magsasakang nagpailaw sa kanilang kinaroroonan nang makarinig ng mga tinig. Naiwan pa ang pantalon ng isa nilang kasama at sinuot pa nito ang salawal habang tumatakbo. Lintek, akala ko ba walang dumaraan dito? Wala nga eh. Sa tinagal-tagal kong namamalagi rito. Baka nagkataon lang. Pag binamalas ka nga naman hindi pa nga ako nakaka-round 2 eh. Ulol! Yan pa talaga iniisip mo. Bilisan mo tumakbo at magtago tayo. May nakakita sa atin. Nagulat ang tatlong magsasaka nang makita ang walang saplot na babae na nakahandusay sa sirang kamalig. Duguan ang katawan nito at putok ang mukha dahil sa bugbog. Tulungan niyo ako. Umiiyak na sambit ng dalaga bago ito muling nawalan ng malay. Dali-daling kinarga ng magsasaka si Grace at isinakay sa kalesa at dinala sa kanilang bahay upang gamutin. Samantala, natabing ni Fred ang baso habang sila'y kumakain ng hapunan. Wari kinabahan siya sa hindi maipaliwanag na dahilan at biglang sumagi sa kanyang isipan ang kasintahan. Ay, dahan-dahan niyo. Mag-ingat ka, baka masugatan ka ng bubog. Lo, parang kinakabahan po ako. Ano kaya nangyari? Sandali. Naririnig mo ba yun? Parang boses yun ni Susan Gabing-gabi na nag-iiskandalo na naman. Hoy, Fred! Saan mo na naman dinala ang anak ko? Ilabas mo siya! Ay, Susan, bakit galit ka na naman? Ay, nandito si Fred. Naghahaponan kami Bakit ba? Sabihin mo sa ampong mo na ilabas niya ang anak ko. Wala siya sa bahay at magulo ang kwarto niya. Siguro may masama siyang ginawa sa anak ko, no? Kanina ko pa kasama si Fred dito sa bahay. Hindi ba magkasama kayong umuwi ni Grace kanina? Kanina pa yon, pero wala siya sa bahay. At nadatan kong sira ang bintana namin at nagkalat ang mga gamit sa kwarto niya. Hindi ko po alam kung nasan si Grace. Ang mabuti pa, hanapin po natin siya. Hindi po siya pumunta rito ngayong gabi. Sa oras na malaman kung may kinalaman ka sa pagkawala ng anak ko, malilintikan ka talaga sa akin, Fred. Wala nga po alam sa sinasabi niyo. Ano walang alam? Ikaw lang naman ang palaging kasama ng anak ko. Natuto na siyang maglihim sa akin at naging matigas na ang ulo dahil sa impluensya mo. Hahanapin ko po si Grace. Baka pumunta sa bahay ng mga kaibigan niya.
Hindi mapakali si Fred habang binabaybay ang daan upang hanapin ang nobya. Nakasalubong nila sina Lucas, kaya tinanong ito ng ginang. Iho, nakasalubong niyo ba si Grace sa daan? Hindi po, Aling Susan. Bakit ba? Wala kasi siya sa bahay eh. Baka kako napansin niyo siya sa daan o kung saan man. Ay, si Fred ang tanungin niyo. Dahil yun ang madalas namin nakikita na kinakatagpo niya. Baka nga nagtana na sila eh. Malakas na nagsitawanan ng mga lalaki habang lumalakad palayo. Nakasalubong din sila nina Fred at Lolo Ismael. Ngunit napangisi lamang ito sa binata. Bagamat hindi nakatakas sa paningin ni Fred ang mga kalmot sa braso ni Lucas. Oh, anong tinitingin-tingin mo, ha? Tara na, pre. Hayaan mo na siya. Mamaya mahuli pa tayo sa panonood ng basketball sa telebisyon. Tinapik ni Biboy ang likod ng kaibigan kaya't sumunod dito sa iba pa nilang mga kasamahan. Ngunit mabigat ang pakiramdam ni Fred nang makasalubong niya ang mga lalaki. Hanggang sumapit ang umaga, hindi pa rin nila natatagpuan si Grace. Ngunit hindi sumuko si Fred sa paghahanap sa dalaga. Nagtanong-tanong siya sa mga bahay na kanyang nadadaanan hanggang sa mapadpad siya sa bahay ng mga magsasakang tumulong kay Grace. Wari binagsakan ng malaking bato ang binata nang makita ang puro pasang mukha ng nobya, maging sa iba't ibang parte ng katawan nito. Grace, sino gumawa sa'yo nito? Mga hayop sila. Wag! Lumayo kayo sa akin! Pakiusap! Huwag niyo akong patayin! Grace, huwag ka matakot. Ako to si Fred. Hindi kita sasaktan. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Tingnan mo, takot na takot siya. Na-trauma siya dahil sa nangyari sa kanya. Ikinuwento ng mag-asawang nakakita sa dalaga na natagpuan nila itong walang saplot. Sigurado silang pinagsamantalahan ito dahil naaninag nila na hindi lang isa ang nakita nilang lalaki na tumatakbo. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Lucas sa nangyaring to kay Grace. Sa oras na mapatunayan ko, hindi ko sila mapapatawad. Ipagbigay alam natin kina Susan na narito si Grace. Mabuti na lamang at may tumulong sa kanya. Natatakot siya sa tuwing may nakikita siyang lalaki. Mas mainam na ang nanay niya ang mag-alaga sa kanya. Kailangan ko po siya makausap para malaman ko kung sino may kagagawa nito sa kanya. Huwag kang magpadala sa galit. Hayaan na muna nating makapagpahinga si Grace. Tignan mo, hindi siya makausap ng maayos, kundi nanginginig lang sa takot. Siguradong sa oras na ito, tumatakas na yung mga hayop na gumawa nito sa kanya. Kaya kung patatigalin pa natin para alamin kung sino ang mga salarin, mas lumalaking tsansa na makalayo sila sa baryo. Alam ko ang pinupunto mo, iho. Pero tignan mo, nag-iiyak lang siya at hindi makausap dahil sa takot. Mangiyak-ngiyak si Fred nang lumabas ng bahay at sinuntok ang puno. Hindi niya matanggap na nilapastangan ng pagkababae ng kanyang nobya habang ang mga salarin ay malayang nakakagala sa paligid. Halos mahimatay si Aling Susan nang malaman ang nangyari sa kanyang anak. At walang may turong sospek dahil madalas na tulala at nagsisigaw lamang ito tuwing gigising sa hating gabi. Pinamedico legal nila si Grace at nalaman na hindi lamang isang tao ang lumapastangan sa kanya. Maging ako'y pinagbawalan ng makalapit kay Grace, Tay. Kailangan ko po siyang makausap para malaman ko kung sinong gumawa nun sa kanya. Hindi ko kayang tumunganga lang habang araw-araw niyang naalala kung sino ang mga bumaboy sa kanya. Alam mo naman ang bunganga ng nanay niya, hindi ba? Ikaw na naman ang pag-iinitan nun kapag nakita kang pumunta sa bahay nila. Ikaw pa nga ang sinisi ni Susan sa nangyari kay Grace, hindi ba? Sa tuwing napapadaan si Fred sa bahay ng kasintahan ay natatanaw niyang nakatulala lamang si Grace habang nakadungaw sa bintana. Malungkot ang mukha, ngunit parang may gustong sabihin. Nagkaroon ng pagkakataon na makalapit ang binata sa nobya dahil nasa likod bahay si Aling Susan. Malamlam ang mga matang napatingin si Grace sa binata
habang nangungusap ang mga mata. Grace, ako to si Fred. Naalala mo pa ba ako? Pakiusap, sabi mo sa akin kung sino nanakit sa'yo. Pagbabayarin natin sila. Lucas! Piboy! Papatayin nila ako! Papatayin nila ako! Tahan na, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Hahanapin ko sila. Hoy, lalaki! Di ba sinabi ko na sa'yo huwag kang lumapit kay Grace? Alam mo naman ang kondisyon niya, di ba? Pinapalala mo lang. Ang tigas talaga ng ulo mo. Halales! Lumayas ka! Aray, tama na, Aling Susan. Gusto ko lang po ibigay itong bulaklak kay Grace, oh. Ang sakit yun naman mangurot. At saka, may bibingka po ako para sa inyo, oh. Masarap ba yan? Siyempre naman po. Binilig ko po yung kay Aling Nina, kaya sigurado po kung masarap yan. Akin na nga! At saka umalis ka na! Mamaya magsisigaw na naman yan si Grace. Ang hirap pa naman patahimikin. Napalingon siyang muli sa kinaroroonan ng nobya. Kumuha ito sa kanya habang napapaluha. Hindi siya nagkamali sa kanyang hinala na sina Lucas ang lumapastangan sa pagkababae ni Grace. Wala na rin ang mga ito sa baryo, maging ang mga kaibigan nito. Kinagabihan na. Hinasa ng mabuti ni Fred ang itak na kanyang ginagamit sa sakahan. Hindi siya makatulog sa labis na pag-iisip kung paano susugurin sina Lucas. Iyo, ipagpabukas mo na yan. Magpahinga ka na dahil buong araw ka na sa bukid. Hindi pa po ako inaantok, Tay. Nagkape po kasi ako kaninang hapon. Ay, siya nga pala. Inani ko na kanina mga pechay na tinanim mo sa bakuran natin. Ang lulusog na eh. Akalain mo yun. Pinag-aagawan ng mga kapitbahay. Yung mga papaya, Tay, pwede na rin po yung ibenta. Oo nga eh. Magaling ka talagang mag-alaga ng mga pananim, Fred. Naunang matulog si Mang Ismaela. Imbis na magpahingay lumabas ng bahay ang binata, bit-bit ang matalim na itak nito. Dahil sa puot na naramdaman na, sabay pa ng kabilugan ng buwan ay uminit ang buo niyang katawan. Tila ba'y may kuryenteng nananalitay sa kanyang mga ugat. Tumingala siya at bahagyang napapikit. Pagkadilat niya ay namula ang kanyang mga mata at tinubuan ng bukol-bukol sa mukha. Pasinghot-singhot pa siya habang tinatahak ang daan hanggang sa mapadpad siya sa kubo kung saan may 2 taong nagiinuman. Tol, parang may taong paparating dito. Baka si Lucas na yan. Malalim na ang gabi. Buti natuntun niya tayo. Baka naman may dalang alak. Sige, sasalubungin ko. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita-kita eh. Bakit hindi siya huminto? Parang hindi naman yata si Lucas yan eh. Titingnan ko kung sino. Baka naligaw lang. Dahan-dahan itong nilapitan ng lalaking nakasuot ng sombrero na yari sa abaka. Bahagya pang napaatras ang lalaki nang makitang may hawak itong itak. Pre. May kailangan ka ba? Oo. Gusto ko sana magtanong kung alam niyo kung nasan si Lucas. Ay, nasa kabilang baryo. Bakit? Ano kailangan mo sa kanya? Maniningil ng utang niya. Ay naku, walang pambayad yun. Isa pa, mahirapan ka lang maningil dahil napakakuripot ng gunggong na yun. Palamunin yun at walang trabaho. Subalit bago yan, kayo munang sisingilin ko. Tutal nandito na naman kayo eh. Naku, wala akong pambayad sa'yo. Matagal-tagal na rin ako ngayon trabaho eh. Nandilat ang mga mata ng lalaki nang iangat ng aswang na si Fred ang nakayukong ulo nito. Halos madapa ito sa katatakbo, ngunit inihagis ng binata ang hawak nitong itak sa likod ng lalaki. Kaya bumaon ang patalim sa gulugod nito. Ayop ka! Aray! Biboy! Tulong! Alam kong ginawa niyo kay Grace. Kahit saan lunggaman kayo magtago, hahanapin ko kayong lahat mga animal kayo! Pakiusap! Huwag mo akong papatayin! Bakit?
Nakinig ba kayo nang magmakawa at umiyak si Grace sa inyo? Matindi ang epekto ng kawalang hiya niyo sa kanya. Hindi siya makausap ng maayos at nawala ang saya sa kanyang muka. Ngayon mo ipaliwanag sa akin kung bakit ako maaawa sa iyong hayop ka. Hinataw ni Fred ng patalimang binti ng lalaki. Dahilan na halos mawalan ito ng boses. Walang tinig na lumalabas sa bibig nito dahil binusalan siya ng aswang ng suot itong damit. Inundayan niya ito ng saksak sa katawan at hinalukay ang laman loob nito. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili upang hindi kayo patulan sa pananakit niyo sa akin, sapagkat nangako ko sa ama ko na hindi ako gagaya sa kanya. Ngunit kayo nagtulak sa akin para gawin ko ito sa inyo. Ang dapat sa inyo pinapatay. Sa gayon ay wala na kayong masisira pang buhay. Muling ibinao ng binatang aswang ang itak sa tiyan nito. Ilang sandali pa'y pinugutan niya ito ng ulo at binitbit patungo sa isang kasamahan nito. O ano? Ano bang pake ng lalaking yon? Ba't parang pinadidinig akong humahangos? Ano? Bakit parang naging pipiki na yata dyan? Sino ba kinakausap mo? Ako ba o siya? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Bakit parang nanginginig ka yata? Gusto ko lang namang makausap kayo eh. Tignan mo, mahimbing na natutulog lang ang kaibigan mo. Hindi. Pinagutan mo siya ng ulo. Lumayo ko sa akin. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Talaga bang wala? Alalahanin mo nga mabuti kung talagang mabait kang tao. Dahil kung masisiguro kung wala kang atraso sa akin, hindi kita itutulad sa kaibigan mong to. Sino ka ba, ha? Hindi kita kilala. Kaya alam kong wala akong kasalanan sa'yo. Ngumisi ng malapad si Fred at humarap kay B-Boy. Umatras ito nang makita ang nakakasindak niyang mukha. Hindi siya nito nakilala bilang si Fred na madalas nilang pagkatuwaan na isang duwag na binata. Nilapitan niya ito at halos wala ng boses ang lalaki dahil sa matinding takot. Hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Si Grace na alala mo? Kung paano niyo siya pinahirapan at pagkatuwaan? Ngayon, ipararamdam ko sa inyo kung paano ang hirap na dinanas niya mula sa kalupitan niyo. Hindi ko siya ginalaw. Maniwala ka! Napaatras pa si B-Boy at tumakbo upang magtago sa kasukalan. Ngunit pasinghot-singhot ang aswang na si Fred na inaamoy ang lalaki. Nanginginig na ang buong katawan nito dahil sa takot. Galingan mo magtago dahil kapag nahuli kita, doble ang hirap na ipaparanas ko sa'yo. Ito na ang bangungot niyo, mga hangal! Bakit alam ng aswang na yun ang tungkol kay Grace? May lahi bang aswang ang babaeng yun? Kaya ipinaghihiganti niya? Huli ka! Paano ba yan? Hindi ka magaling magtago? Binigyan na kita ng pagkakataong tumakas. Pakiusap! Huwag mo kong patayin! Hindi ko magagawa ang binibintang mo sa akin. Inutusan lang naman kami ni Lucas na dalhin si Grace sa kasukalan. Pero siya yung humalay kay Grace. Maniwala ka! Hindi na mapigilan ng aswang na si Fred ang sarili, kaya't sinampal niya si B-Boy. Nagmarka pa ang mahaba niyang kuko sa pisngi ng lalaki nang masugatan niya ito. Aray! Bakit ba ayaw mo maniwala sa paliwanag ko? Si Lucas ang patay mo, huwag ako! Akala mo ba? Hindi ko alam na hindi lang isang lalaki ang bumaboy kay Grace, kundi marami. Pinagpiestahan niyo ang katawan niya. Kaya ang dapat sa inyo ay tadtarin ng pinong-pino. Tinadyakan siya ng aswang dahilan na mapasubsob na naman ang lalaki sa lupa. Halos gumabang ito dahil sa pamimilipit sa sakit. Inapakan pa ni Fred ang likod nito at tinusok ng itak ang binti nito dahilan na malakas itong sumigaw. Ngunit dahil malayong lugar na yon sa mga tao, ay hindi maririnig ang panaguhin nito. Pakiusap! Tigilan mo na to! Babawi ako! Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon na magbago! Magbago? Para saan? Ang bastos na kagaya mo hindi na magbabago. Kung hindi lang naman kayo mapapakinabangan, ang dapat sa inyo, isa-isang burahin sa mundong ito.
Umiiyak na nagmamakaawa si Biboy sa aswang nakaharap. Ngunit matigas na ito at hindi man lamang nakaramdam ng awa sa kanya. Binugbog siya ni Freda hanggang sa manghina. Ilang sandali sinabunutan siya ng aswanga at tinadtad ng saksak ang mga binti at braso nito. Inuunti-unti siyang sinusugatan upang maramdaman ito ang sakit hanggang sa halukay ng kanyang laman loob at putulan ng ulo. Bumalik si Fred sa bahay nila matapos niyang patayin ang 2 lalaking kaibigan ni Lucas. Kinabukasan, umugong ang balita tungkol sa bangkay na natagpuan sa loob ng gubat. Ngunit nanatiling tahimik ang binata at animoy walang alam. Ay naku, karumal-dumal ang nangyari sa 2 bangkay na natagpuan sa kasukalan niyo. Sina Biboy at Alan daw yun, mga kaibigan ni Lucas. Alam na po ba ng mga tao kung sinong pumaslang sa kanila? Hindi, pero nasisiguro kung galit na galit ang gumawa nun sa kanila. Pinutulan sila ng ulo at hinalukay ang tiyan nila. Ay, paano ba naman? Ang daming nakaalitan ng mga batang yun. Ngunit hindi natin masasabi kung sino. Siguro'y labis na ang galit noon. Buti nga sa kanila yun, Tay. Akala mo kasi kung sino mga siga eh. Maging ako hindi nakaligtas sa pananakit ng mga yun. Kaya wag na wag kang magpapagabi sa pag-uwi, ha? May gumagala pa namang pumapatay dito sa baryo natin. Baka mapagkamalang ka pa noon, mahirap na. Opo, Tay. Hindi man sila may pakulong ng alagad ng batas. Pwes, ako mismong maniningil sa kanila sa pagsira nila sa buhay ni Grace. Hindi ako papayag na basta lang tatahimik at tignan ang kalagayan ng mahal ko. Samantalang sila hindi man lang nakukonsensya. Walang araw na hindi niya binibigyan ng bulaklak si Grace. Kahit papano'y naging masiglang mukha ng dalaga sa tuwing nakikita siya nito. Nandito ka na naman! Ang tigas din naman ng bungo mo, no? May papaya po akong dala para sa inyo, Aling Susan. At saka, gusto ko lang po sanang ibigay itong rosas kay Grace. Aalis din naman po ako kagad dahil may aasikasuhin pa po ako sa palayan. Matamis ba to? Ay, opo naman. Kapipitas ko pa lang po niyan kanina sa puno. Sige na. Puntahan mo na si Grace. Basta umalis ka kagad, ha? Napangiti ang binata at dali-daling tinungo ang dalagang nakadungaw sa bintana. Tila nabuhayan ang mukha nito nang makita ang binata. Ngunit hindi pa rin ito nakakausap ng maayos. Mahal, huwag kang mag-alala. Sinisigil ko na sila sa lahat ng kahayupan na ginawa nila sa'yo. Kahit saan man sila magtago, hahanapin ko silang lahat. Lalo na ang Lucas na yon. Lucas? Demonyo siya! Siya ang hayop! Mahal, miss na kita. Hindi ko man alam kung paano ko ibabalik ang dati mong sigla. Pero lahat ay gagawin ko para makausap ko ulit ng maayos. Mahal na mahal kita. Itong rosas para sa'yo. Hindi ba paborito mong bulaklak yan? Ngunit muling tumahimik na naman si Grace matapos na sambitin ang pangalan ni Lucas. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga at hinalikan ito sa noo. Hoy, Fred! Akala ko ba magbibigay ka lang ng bulaklak? Bakit may pahalik-halik ka pang nalalaman dyan? Alis na nga po ako, Aling Susan. Sige, Grace. Bukas ulit, ha. Paalam. Loko-loko ka talagang bata ka. Pasimple ka lang, ha. Akala mo hindi kita binabantayan. Kahit papano'y hindi na gaanong mahigpit ang ginang sa binata. Dahil alam nitong nagiging masiglang mukha ni Grace sa tuwing nakikita nito si Fred. Hindi na ito gaanong matatakutin kagaya ng dati, na halos walang tigil sa kakaiyak at kakasigaw dahil sa takot. Kaya't pumayag na lamang siya na bisitahin ni Fred ang dalaga. Nadaanan ni Fred ang mga taong nagkukwentuhan. Bukang bibig ng mga ito ang natagpo ang bangkay sa kasukalan. Pinaniniwalaan rin ng mga ito na hindi pangkaraniwang tao ang may kagagawa nun sa biktima, kundi isang aswang. Nang gapas ng mayayabong na damo si Fred
gamit ang itak na pinangsaksak niya sa mga lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ito habang naalala ang pagmamakaawa ng mga ito. Isusunod na kita, Lucas, at iba mo pang kasamahan. Walang makakaligtas sa inyo. Hindi ko kayo mapapatawad. Iyo, nandito ka na pala. Akala ko naroon ka pa sa bahay nila Susan eh. May iniwan akong pagkain sa kamalig. Ikaw na muna ang bahala dito sa palayan, ha? At ako'y pupunta pa ng bayan. Dadaling ko muna itong mga itik sa kaibigan ko. Sige po, tay. Ilang sandali pa'y napansin ng binata ang isang lalaki na madalas nakasakasama ni na Lucas. Takot na takot ang mukha nito at may dala pang baga. Huminto si Fred sa pagagapas ng mga damo at pasimpleng lumakad patungo sa kalsada. Nabangga siya ng lalaking natatarantang lakad takbo na animoy may tinatakasan. Dahan-dahan lang. Malawak naman ang daan eh. Mukhang nagmamadali ka yata. Nagsalubong ang kanilang paningin. Ngunit ang nooy tumatawa at maangas na lalaki ay binalot ng takot. Nabitiwan pa nito ang baga, kaya't natataranta pa nitong dinampot yun at muling binangga si Fred. Sige lang, tumakbo ka hanggang gusto mo. Baka huling araw mo na ito. Isusunod na kita sa mga kaibigan mo, mga asal hayop. Gabi-gabing lumalabas ng bahay si Fred na hindi nahalata ni Mang Ismael dahil mahimbing itong nakakatulog. Sa tuwing magigising naman ito'y sarado ang kwarto ni Fred, kaya hindi niya naiisipang umaalis ng bahay ang binata. Dahil sa pagiging aswanga ay naging malakas ang pang-amoy niya, kaya't madali niyang natutunto ng mga taong nais niyang puntahan. Naunang tinungo ng binata ang kinaroroonan ng lalaking kasamahan ni na Lucas. Napabalikwas ito ng bangon nang may marinig ng mga kalaboga. Pagdungaw nito sa bintana ay agad siyang tinaga ni Fred sa mukha. Aray! Naaamoy ko ang baho ng pagkatao mo. Kaya kahit saan ka man magtago, ay matutuntong kita. Sino ka? Ano ba kailangan mo sa akin? Ang pagbayarin ka sa kawalang hiyaan mo. Parang nakalimutan mo na yata yung ginawa niyo kay Grace, ha? Kung ang mga kapulisan ay nagawa niyong takasan, pues ibahin niyo ko. Dahil ako mismo ang papatay sa inyo. Ha? Sinong Grace? Wala akong alam sa sinasabi mo! Nagkakamali ka yata! Hindi ako tanga para paniwalaan ka. Bakit ka natatakot na umalis sa baryo Kaingin kung wala kang gustong takasan? Ayoko lang matulad kina Alan at B-Boy. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Magmamaang-maangang ka pa talaga? Ang pinaka-ayoko ay sinungaling. Sinabi na ng mga kasamahan mo na kayong lahat ang lumapastangan sa babaeng pinakamamahal ko. Fred, ikaw ba yan? Bakit nag-iba itsura mo? Nakakatawa naman pagmasdana na ang maangas na kagaya ninyo ay may kinatatakutan din pala. Sinakal siya ng aswang. Dahilan naman dilat ang mga mata nito. Pilit pa nitong sinusuntok ang aswang na si Fred, ngunit hindi niya ito maabot. Ilang sandali pa'y binagsak siya nito sa lupa. Dahilan na tumama ang ulo nito sa bato. Aray! Hindi ko akalain na may pagkademonyo nga, Fred. Sana pinatay mo na lang kami noon pa. Kaso ako nang papatay sa inyong lahat ngayon. Dodoblehin kong pasakit ninyo. Anong gagawin mo? Ilayo mo yung itak. Hindi magandang biro yan. Hindi ka naman makakaramdam ng sakit kung patay ka na. Kaya ngayon pala magdasal ka na. Dahil hindi na kita bubuhayin pa. Demonyo ka! Tama na! Sakit! Hiniwa-hiwa ng aswang ang laman ng lalaki. Pumalahaw ito sa sakit ng mga sugat. Maya-maya'y nanghina ito. Tuluyang hinalukay ng aswang ang tiyan nito gamit ang patalima bago pinugutan ang ulo. Itinali pa niya sa puno ang katawan ng lalaki bago umalis. Bit-bit ang putol na ulo nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mapadpad siya sa bahay na tinutuluyan ni Lucas. Mahimbing na natutulog ang lalaki sa kubo.
Malakas siyang kumatok, kaya't nagising ito at nayayamot na bumangon. Nang marinig niyang papalapit na ito sa pintuan, agad niyang inilapag ang ulo ng biktima sa tapat ng pintuan ito bago nagtago sa likod ng puno. Tignan ko lang kung hindi ka mabaliw na hinayo pa ka. Papahirapan muna kita bago kita patayin. Pinapangako kong pagsisisihan mo ang ginawa mo kay Grace. Buwisit naman to. Sino ba na dyan? Natutulog na ang tao eh, nang iistorbo ka ba? Teka, ano ito? Bakit parang lansa ng amoy? Pungas-pungas na dinampot ni Lucas ang bagay na nakalapag sa harapan ng pintuan. Bigla nitong nabitiwan ang ulo nang makilala na pagmamay-ari yun ng kanyang kaibigan. Hindi. Ulo yan ni Jose. Sino may kagagawa nito sa kanya? Hindi maaari ito. Patay na rin si Jose. Kagaya na Biboy at Alan. Marahil ako na isusunod na pumaslang sa kanila. May takot ka rin palang gunggong ka. Pues, tutubukan ng nervyos sa gagawin ko sa'yo. Hoy! Sino nandyan? Magpakita ka! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Harapin mo ako! Nandilat ang mga mata ni Lucas nang maninaw ang lalaking papalapit sa kanya. Hawak pa nito ang itak na may bahid ng dugo. Kumurap-kurap siya nang bigla itong mawala sa kanyang paningin. Sana pumunta ang taong yun? Bakit niya pinatay ang mga kaibigan ko? Hindi kaya naghihiganti siya dahil sa ginawa namin pagsasamantala kay Grace. Pero sino ang lalaking yun? Imposible namang si Fred dahil napakaduwag ng lalaking yun. Hinahanap mo ba ako? Bakit parang namumutla ka na yata? Sino ka? Bakit pinatay mo ang mga kaibigan ko? Hindi ka pa nakontento? Pinugutan mo pa ng ulo? Pasalamat ka dahil hindi ko sila masyadong pinahirapan tulad ng gagawin ko sa'yo. Kumatapang ka! Huwag kang magkubli sa kadiliman, duwag! Duwag? Sino sa atin ngayon ang duwag? Gayong parang nanginginig ka na yata sa takot. Dahil ba nag-iisa ka na lang? At wala ka ng mga kasama na handang tumulong sa'yo? Inangat ni Fred ang kanyang mukha, kaya't gano'n na lamang ang pagkagulat ni Lucas nang makita ang pangit niyang mukha. Nadulas pa ito nang maapakan ng malapot na dugo sa pintuan. Saan ka pupunta? Akala ko ba ihaharapin mo ko? Bakit natatranta ka na? Sige, lumapit ka! Dahil tatabasin ko rin yung ulo mo! Kala mo siguro, ikaw lang ang marunong ano? Kinuha nito ang itak sa dingding at dinuro-duro sa kaharap na aswang. Ngunit nagtaka siya nang bigla na namang nawala ito sa kanyang harapan. Ang bilis niyang mawala. Nasaan na kaya siya? Takot din pala walang yang yon. Ako? Takot? Sino nagsabi? Bakit bigla ka nalang pasulbot-sulbot? Anong klaseng aswang ka? Hoy, nandito ako. Paano ba yan? Hindi mo ko natatamaan ng patalim mo. Kulang ka sa ensayo, Totoy. Sinuswerte ka lang, buwisit ka! Ilang tao na ang pinatay ko at ikaw ay susunod ko! Talaga? Sandali, at may regalo pa ako sa'yo. Ano na naman ang dala nun? Parang katawan ng tao. O ito, saluhin mo! Patay! Walang ulo! Oh, ito pa! Mag-reunion kayong mga animal sa impyerno! Si Felipe ito Inubos niya na mga kaibigan ko. Hindi ako papayag na magpatalo sa kupal na aswang na to! Oh, bakit tuliro ka na dyan? Hindi ka ba makapaniwala na sinusundo ka na ng mga kaibigan mo? Alam mo, Lucas, dahil sa pagiging sunod-sunuran nila sa'yo, kaya sila namatay. Kasalanan mo ang lahat, hayop ka! Ikaw ang hayop! Dahil pinatay mo mga kaibigan ko! Nararapat lang yan sa mga halangang kaluluwa na kagaya nyo. Mas mahihiya pa ang mga dyablo na umupo sa trono kapag naroon na kayo sa impyerno dahil wala kayong kasing sama. One-on-one tayo para makita mo ang hinahanap mo. Huwag kang biglang susulpot at mawawala. Tignan ko lang kung hindi mabasag yung bagang mo. Bilib na talaga ako sa katapangan mo.
Wala talagang kupas. Dahil sa kanyang pagkataranta ay natisod siya sa katawan ng bangkay at nadapa. Sumambulat sa kanyang nandidilat na mga mata ng putol na ulo. Basag ang bungo nito at tila ba'y tinanggal ang mga balintatawa. Pagmasdan mong mukha ng mga kaibigan mo, ikaw ang dahilan kung bakit sila umabot sa ganyan. Ulol! Sa akin mo pa talaga sinisisi ang ginawa mo. Pagbabayaran mo, ginawa mo ito sa kanila. Muling sumulpot sa harapan ni Lucas ang aswang at nangisi itong humarap sa kanya. Mahigpit na hinawakan nito ang kanyang paa at matuloy na tumakbo. Dahilan nakalad ka rin siya nito. Aray! Ang likod ko, sakit! Tumigil ka, animal! Hindi ba't nasisiyahan ka sa tuwing naghihirap ang ibang tao? Pwes, namnamin mo. Dahil bawat iyak at pakiusap nila, ang katumbas nun ay patak ng dugo at sugat sa katawan mo. Tama na! Hindi ko na kaya ang sakit. Ay, mahinang nilalang. O siya, dito na lang muna magtatapos ang laro natin. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Dahil masusundan pa rin kita. Umahangos ang lalaki ng bitiwan siya ng aswang. Ayaw pa siyang patayin ni Fred dahil gusto niyang pahirapan pa ito ng gusto. Napapahalakak pa ang aswang habang tumatakbo palayo. Samantalang halos mawala ng hininga si Lucas dahil sa sakit ng katawan nito. Isang pagkakamali mo, binuhay mo pa akong animal ka. Aray, sakit ng katawan ko. Pilit siyang tumayo, ngunit bigla siyang tumumba dahil sa sakit ng mga sugat. Ilang sandali pa'y napapikit siya hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, naging usap-usapan sa baryo kaingin ang muling paglusob ng pumapatay. Ganun na lamang ang takot ng mga tao nang makita ang putol na ulo ng dalawang lalaki na napag-alaman na kaibigan ni Lucas. Alam mo, napansin ko lang halos kagrupo ni Lucas ang pinatay ng salarin. Sadyang matindi ang galit niya sa mga batang yun. Pero alam mo, marami din ang nasisiyahan sa pagkamatay nila dahil perwisyo ang mga batang yun, sila ang hinihinalang magnanakaw ng mga ani ng mga magsasaka. Sa dami ng tao na inagrabyado nila, hindi malayong may magagalit. Tsaka kung naging mabuti lang sila, edi sana tahimik ang mga buhay nila ngayon. Tahimik naman sila ngayon. Yun nga lang sa kabilang mundo. Teka, paano ba yung braso mo? May sugat ka Ito po. Nasagi po ng kawayan kahapon. Hindi ko po napansin na may nakaharang sa daan Kaya tumingin-tingin ka rin sa dinadaanan mo. Palagi ka na lang kasing nakayuko. Ay mabuti sana kung may pera kang mapupulot sa lupa. Sa panahon ngayon, ni sentimo wala. Matumal ang pera. Tay, mag-aani po ba kayo ng mga gulay sa bakuran? Ay, hindi na muna. Wala pa namang bumibili. Dadalan ko po sana ng kamatis si Aling Susan para payagan niya ako makalapit kay Grace. Ay makakalibre na naman ang babaeng yun Hoy, siya pumitas ka na ron. Tapalan mo ng kamatis ang pagmumukha nun. Palagi na lang kasing nakabusangot. Nadali mo, Tay. Habang namimitas ng mga kamatis, ay nadidinig ni Fred ang usap-usapan ng kanyang kababaryo. Natatakot ang mga ito na lumabas ng bahay pagsapit ng dilim. Baka raw makasalubong nila ang taong namumugot ng ulo. Bagamat walang sino man ang nakakaalam kung sino ang salarin dahil matindi ang pag-iingat ng binata. May natagpuan siyang maliit na kuweba sa gubat. Sa loob nun ay may talon kaya doon mismo siya naliligo at nagpapalit ng damit bago umuwi. Nilalabhan niya ang mga dugo ang damit o di kaya'y sinusunog. Walang napapagawi roon dahil sobrang layo na sa mga kabahayan. Matapos na makapamitas ng mga kamatis, ay dumiretso siya sa bahay ni na Grace. Oh, Fred! Ano na naman ang ginagawa mo rito?
Ang aga-aga ng bubuisit ka na naman. Ano na naman yung dala mo? Magandang umaga po, Aling Susan. Ito pong kamatis para po sa inyo. Bagong pitas po yan. Kasing kinis po ng piskin nyo. Talaga? Hindi mo ako binobola? Opo. Dahil siguro yan sa prutas at gulay na kinakain nyo. Kahit mananamin pa po kayo. Napansin ko nga. Dagdagan pa ng imported na lotion at sabon na ibinigay ng amiga ko. Kaya siguro pumuti ako. Sige na, puntahan mo na si Grace. Kausapin mo, baka magsalita na yon. Walang nagawa kundi ang matulala Pumuti? Wala naman akong sinasabing gano'n may sinasabi ka ba? Anong binubulong-bulong mo? Sabi ko po, pupuntahan ko na po si Grace. Ibibigay ko lang po itong sampagita sa kanya. Napalingon ng dalaga sa binata nang kumatok ito sa pintuan ng kwarto. Awang-awa pa rin ang binata sa kalagayan ng nobya sapagkat malungkot pa rin ang aura ng mukha nito. Mahal, may dala akong sampagita para sa iyo. Hindi ba ang bango? Inalagaan ko ng maayos yung mga bulaklak dahil hindi ka na pupunta sa bahay para alagaan sila Namimiss ka na nga nila Yung rosas, yung mayabong na rin. Pati yung sunflower na tinanim mo sa maliit na hardin natin. Sana bumalik ka na sa dati para naman makapamasyal na tayo. Fred! Oo, mahal ako to. Si Fred. Pinagsamantalahan nila ako. Hindi na ako nararapat sa'yo. Dahil lang dumi-dumi ko na. Mahal, nakakapagsalita ka na. Salamat naman kung ganun. Mahal na mahal kita. Kahit ano man ang nangyari sa'yo, hindi nabawasan ang pagmamahal ko. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano dahil hindi ko magagawang iwanan ka. Sinira nila yung damit na binili mo sa akin. Patawarin mo ako, Fred. Hindi ako nag-ingat. Shh! Huwag ka nang umiyak. Makakabili tayo ng maraming damit. Ang importante, buhay ka. Pinapangako ko na wala nang mananakit sa'yo ulit. Fred, huwag mo akong iiwan. Natatakot ako na baka balikan nila ako. Hindi na mangyayari yun dahil patay na sila. Patay? Sinong pumatay? Sa dami ng mga taong nakaalitan nila at saka nagawa ng masama. Siguro isa sa mga yun ang nagalit. Pinahid ng binata ang mga luha na umaago sa pisngi ng nobya at mahigpit niya itong niyakap. Malaking tulong ang presensya at pagtanggap ng binata kay Grace upang unti-unting maghilom ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Kumain ka na maayos Huwag ka magpapagutom. Hindi pa kasi dumadaan yung naglalako ng mga kakanin kaya hindi pa ako nakakabilang pasalubong sa'yo. Ayos lang. Hindi pa ako nagugutom. Ayan nga ang pandesal at pansit Alis na muna ako. Bibilang kita ng makakain. Pagkalabas ng binata sa bahay ni na Grace, ay may mga matang nakatingin sa kanya. Naririnig din niya si Aling Susan na nakikipagtalo sa dalawang babae na kinikilalang tsismosa sa baryo. Hay! Maghinay-hinay kayo sa pinapakalat niyong chismis Baka basagin ko pa yung mga bibig ninyo. Hala! Kung wala kayo masasabing maganda, lumayas kayo sa tapat ng bakuran ko. Gusto niyo lang dagdagan ng problema ko, no? Aling Susan, kanina lang po masaya kayo Bakit galit na naman kayo? Ayan si Fred. Sa kanya mismo niyo sabihin ang gusto niyong ipakalat. Sa itsura niyang yan, kaya ba niyang pumatay? Kahit nagatakot patayin ng bokong na yan. Tao pa kaya? Hindi porke na malapit siya sa anak ko. Siya na ang pagbibintangan yung pumatay sa mga taong napapabalitang lumapastangan sa anak ko. Aling Susan, pumasok na po kayo sa bahay niyo. Hayaan niyo na po sila. Mamaya mapano pa kayo dahil sa galit niyo? Yung mga babaeng yan ang pagsabihan mo. Dahil pinagkakalat nila na ikaw daw ang salarin sa pagpatay ng mga lalaking pinugutan ng ulo. Ay, bakit naman po ako? Hindi ko magagawa yun. Hindi lingid sa kaalaman nila na mabilis na kumalat ang balitang hinalay si Grace. Kaya't gano'n na lamang ang haka-haka na isa sa kapamilya o malapit sa dalaga ang siyang may kagagawa ng patayan sa baryo.
Kumalma na po kayo, Aling Susan. Hindi po nakakabuti yan sa ganda nyo. Sanay na po akong hinuhusgahan ng mga tao eh. Pero kung wala po silang sapat na pruweba, edi hindi po totoo yung mga binibintang nila sa akin. Palibhasa, matatabi lang mga dila. Sige, i-chismis niyo ang anak ko. Dahil kung sa inyo mangyari ang nangyari sa kanya, ewan ko lang kung makakayanan ninyo. Namumula sa galit ang ginang na sinugod ang dalawang babae upang hampasin ng walis. Kaya't pinigilan siya ng binata at inakay papasok sa bahay nito. Ito pong tubig, Aling Susan, no? Para naman po kumalma kayo. Sayang naman po yung makinis yung pisngi kung kumukulot yung noon nyo. Wala na kasi magawa ang mga buwisit na yun eh. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pinagchichismisan nila si Grace. Hindi na nga nakakatulong eh. Dumadagdag pa sila sa problema. Ganyan talaga ang ibang tao. Gustong makita na lugmok. Imbis na palakasin ng loob, hinahamak pa. Kaya marami ang namamatay sa depresyon eh. Kaya pagpasensyahan mo na ako, Fred, sa trato ko noon sa iyo, ha? Kahit na napakasama ko sa iyo eh. Hindi mo iniwan ang anak ko. Mahal ko po si Grace at hindi magbabago yon. Kahit na hindi mataas ang pinag-aralan ko, hindi ko naman po siya pababayaan at gugutumin kapag nagkapamilya na po kami. Maluhaluhang napatitig ang ginang sa binata. Nagsisi siya sa maling pakitungo niya kay Fred, sapagkat hindi lamang salapi ang siyang nagbibigay kasiyahan sa tao, kundi ang tunay na pagmamahal. Sige po, Aling Susan. Bibilang ko po na makakain si Grace. Nakakausap na po siya. Talaga? Sige, para makakain naman yun na maayos. Pumayat na nga dahil madalas walang ganang kumain eh. Samantala, biglang napapabalikwas ng bangon si Lucas sa tuwing may nadidinig na mga kalaboga. Madalas siyang nagsisisigawa kahit nalangit-ngit na mga kawayana at pagaspas ng mga dahon sa paligid ay kanyang kinatatakutan. Aswang! Nandiyan ang aswang! Papatayin niya ako! Pupugutan niya ako ng ulo katulad sa ginawa niya sa mga kaibigan ko. Pakiusap! Huwag niyo siyang hayaan na makalapit sa akin! Napakamot na lamang ng ulo ang kanyang kapatid dahil umagang-umagay natataranta na naman si Lucas. May nakakita sa kanya sa daan kaya't tinulungan siya ng mga magsasaka matapos na makipaglaban ito sa aswang. Isara mo ang pinto at mga bintana dahil bigla na lang sumusulpot ang aswang ngayon. Hindi siya pwede makapasok dahil papatayin niya ako. Kinuha nito ang itak at gabi-gabing katabi ito sa pagtulog. Dahilan na matakot na ang kapatid nito sa kanya. Kailangan kong balikan ang aswang na yun. Sigurado akong kamag-anak ng Grace na yun ang pumatay sa mga kaibigan ko. Papatayin ko siya. Dahil sa nerbiyos ay kung ano-ano nang naiisip ni Lucas. Kaya't lumabas ito ng bahay bit-bit ang itak at tinungo ang bahay ni na Grace. Hapon na madaanan niya si Fred na nooy abalang nagtatanggal ng mga kuhol sa palayan. Nag-aamok ito. Naghahamon ng away sa mga taong kanyang nakakasalubong sa pag-aakalang ito ang mga aswang na kanyang nakalaban. Nangingitim ang palibot ng mga mata nito dahil sa walang ayos na tulog. Hoy! Duwag! Halika rito! Dahil papatayin kita! Akala nyo siguro mapapatayin nyo ako, no? Pwes, unahan ko na kayong lahat! Nababaliw na yata ang lalaking yun. Huwag mo na siyang pag-aksaya ng panahon. Tignan mo, bangag na naman. Buhay pa pala siya. Akala ko patay na yan eh. Kasama ng mga kaibigan niya. Haka-haka na silang nanggahasa kay Grace. Totoo kaya yun? Hindi naman kasi nagsasalita yun eh. Maging sa kanyang ina, hindi nakikipag-usap ng maayos. Pero laking palaisipan kung bakit namatay ang mga kaibigan ng lalaking yan at kung sino ang pumapaslang. Kung totoo man silang lumapastangan kay Grace, mabuti ang pinatay sila. Ang babagal pa naman kumilos ng mga kapulisan dito, Tay. Ang dami pa nga hanapin na ebidensya bago sila makulong. Isang tanong pa nga lang kay Grace, nanginginig na sa takot yun eh. Paulit-ulit pa kaya kung nasa husgado na. Sa bagay, may punto ka dyan, anak. Ayaw talagang tumigil ng lalaking yan. Teka, at pupuntahan ko. Dumito lang po kayo, Tay.
Mamaya tamaan ka pa ng itak niyan eh. Pinigilan ni Fred ang amaena at siya nang lumapit sa lalaki upang patigilin ito sa pag-aamok sa mga magsasakang naroon na. Lucas, kumari umalis ka na rito. Nakakagulo ka sa mga taong dumadaan oh. Nanggugulo? Isa sa inyo ang aswang na gusto kong patayin. Kung walang aamin sa inyo rito kung sino ang aswang na sumugod sa akin, lahat kayo makakatikim sa galit ko. Ibaba mo na yung itak. Natatakot yung mga tao sa'yo oh. Matapang ka na ngayon, bata. Kamakailan lang eh. Parang tuta kang nagmamakaawa sa akin at lalampa-lampa. Ako talagang makakalaban mong hinawiupak ka kung hindi ka titigil. Ang lakas ng loob mo sumugod dito. Ano ba pinagmamalaki mo, ha? Yang katapangan mong wala sa lugar. Hindi magandang matuwa sa kamatayan ng kapwa. Pero mas marami ang naging panatag ang loob sa paglisan ng mga taong halangang bituka na kagaya mo. Wala na kayong naidulot na maganda sa baryong ito, kundi parwisyo. Hala, lumayas ka rito. Layas! Siguro, ikaw ang aswang na nakalabang ko, no? Halika, papatayin kita! Aswang ka riyan. Tignan mo nga ang sarili mo. Ikumpara mo ang itsura nating dalawa kung sino ang aswang. Kahit matanda na ako mas malinis akong tignan kaysa sayo. Mukha kang basahan. Kinuyog ng mga magsasaka si Lucas dahil sa ingay nito. Ilang sandali kumaripas ito ng takbo palayo nang sugurin siya ng mga ito bit-bit ang mga karet. Natuyo na talaga ang utak ng lalaking yun. Lahat na lang pinagkamalang aswang. Sinisingi lang sila ng karma. Lahat ng katarantaduhan na ginawa nila, bumalik lang sa kanila. Napansin mo ba, iho? Simula nung umalis sila sa baryong to'y natigil ang nakawan. Oo nga po, tay. Kung sino man ang pumaslang sa mga loko-lokong mga kasamahan ng Lucas na yun, magpasalamat tayo sa kanya. Kahit papano'y naging malaking tulong sa ating magsasaka. Nakakatulog na tayo ng maayos at hindi na nababahala na kinabukasan ay wala na mga sako-sakong inani natin. Tapos makikita mo silang nagbabaga ang mga mata dahil lulong na naman sa pinagbabawal na gamot. Hindi na sumagot ang binata at nagpatuloy na lamang sa pagtanggal ng mga ligaw na damo sa palayan. Alas 5 na ng hapon sila nakauwi at nadaanan nila si Aling Susan na kinakausap si Kapitana. Esmael, naparito si Kapitana dahil nabalitaan niya ang tungkol sa pag-aamok ni Lucas sa palayan. May nakapagsumbong kasi sa amin. Kaya ayun, sinundo namin siya. Takot lang nun sa amin. Ayun, kumaripas ng takbo at nagtago. Pinagkakalat pa na kaming lahat daw ay mga aswang. Siya, uuwi na muna kami, Susan, ha, Kapitana. Kinumusta rin ni Kapitana ang kalagayan ni Grace. Naging maliwalas na rin ang mukha nito kumpara sa dating madalas na umiiyak. Ngunit naging mailap pa rin ito sa mga tao at tanging si Fred lamang ang kinakausap nito at ang kanyang mga kapatid. Iyo, napapansin kong bumait na sa iyo si Susan. Noon kapag nakita ka niya, salubong na agad ang kilay. Ngayon pangiti-ngiti na siya. Madalas ko ba naman siyang pasalubungan ng gulay at prutas sa pananim natin eh? Hindi pa ba siya babait? Ayaw nga. Nakuha siya sa suhol. May saging akong daler yan. Ibigay mo kay Grace. Hinog na yan. Salamat po, tay. Kailangan talaga niya ngayon ng suporta natin. Gayon may mga usap-usapan pa rin ako nadidinig na hindi maganda tungkol sa kanya. Mga walang magawa mga taong yan. Napakatapang na bata nga ni Grace dahil hindi lahat makakayanan ng ganong pangyayari. Salamat anak. Dahil sa kabutihan mo at lagi kang nariyan para sa kanya, kaya siya naging matatag. Hindi ko po nakakalimutan ang lahat ng paalala niyo sa akin, tay. Kinagabihan na, hindi nakauwi si Lucas sa bahay na tinutuluyan nito. Nagmamanman siya sa baryo upang sugurin ang bahay ni na Grace. Dahil may kung ano na namang bumubulong sa kanya na ito ang aswang na gustong pumatay sa kanya. Papatayin kita. Uunahin na kitang babae ka. Sana pinatay na lang kita at hindi ka na binuhay pa. May tao. Kailangan ko magtago bago pa niya ako makita. Nanginginig ang mga kamay nito
Nang makita na pumasok sa bakuran ng ama ni Grace, nagngingit-ngit na naman ito sa galit. Nang maalala na ang aswang na nakalaban ito ay nakasombrero at isang magsasaka. Sigurado na ako na ang tatay niya ang aswang. Papatayin ko silang lahat. Wala akong ititira sa pamilya nila. Malalim na ang gabi. Dahan-dahang lumapit si Lucas sa bahay ni na Grace at binuksan ito ang bintana. Napabalikwas ng bangon si Aling Susana nang makarinig ng mga kalaboga. Bigla siyang napasigaw ng bumulaga sa kanyang harapan ang balbas saradong lalaki. Aswang! Anong aswang? Ha? Kayong pamilya ng mga aswang, kaya papatayin ko kayong lahat, lalo na yung asawa mo! Umalis ka rito, animal ka! Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo kami! Mahimbing na nakatulog ang asawa ni Aling Susana dahil sa pagod sa trabaho. Hinataw siya ng itak ng lalaki, ngunit nakailag ito ng akmang yayakapin ang ginanga. Kaya't nagalit si Lucas nang hindi nito natamaan ang ginanga. Sa inis ng ginang ay sinipa nito ang lalaki, kaya't natumba ito sa lupa. Akala mo makakapasok ka rito, ha? Hintayin mo lang ako at may kalalagyan ka talaga sa akin! Ha! Oo, ayan! Saluhin mong ihi! Sa laula ka, matanda ka! Pweh! Ka! Parang naluluko pa yung ihi! Ang panghe! May ihi bang mabago? Ang bobo mo rin, no? Tatayo pa sana si Lucas nang biglang may napansin siyang anino na nasa kanyang tabi. Nandilat ang kanyang mga mata nang masiguro na yun ang aswang na kanyang hinahanap. Nabaling ang kanyang paningin sa bagong gising na asawa ni Aling Susana. Kaya't nagkamali siya na ang pamilyang yun ay mga aswang. Hindi ang asawa ng babaeng yan ang aswang? Pero sino ka? Walang sagot siyang narinig. Ngunit ngumisi ito sa kanya at mahigpit na hinawakan siya sa paa at hinila patungong kasukalan. Nagsisisigaw si Lucas upang humingi ng tulong. Ngunit imbis na tulungan ng mga tao, siya pa itong hinabol ng mga tao sa pangunguna ni Aling Susana. Sumugod ka pa talaga rito. Gusto mong ituloy natin ang nalalapit mong kamatayan, ha? Sino ka na nagtatago sa dilim? Papatayin ko kayong lahat sa baryong to. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo naubos. Baka nakakalimutan mong pinagbigyan lang kita. Dahil kayang-kaya kitang patayin kahit noon pa man. Pero mga tao na hahatol sa'yo. Sapagkat galit na galit sila sa'yo, Lucas. Duwag ka! Dahil ginagamit mo ang pagkaswang mo para labanan ako. Man-to-man tayo! Suntukan para malaman natin kung sino malakas! Huwag mo na akong daanin dyan, dahil alam kong traitor ka. Ayaw mo lang talaga na makipagsuntukan dahil matatalo kita! Binatukan siya ni Fred, kaya't nabunggo ito sa puno ng yoga. Kahit na nagkabukol na'y muli nitong sinugod ang aswang at hinataw ng itak. O di ba madaya ka? Gusto mo ng suntukan? Pero tatagain mo ko. Hindi ka maayos na kausap, Lucas. Ginagalit mo talaga akong demonyo ka! Mahuli lang kita! Babalatan kita ng buhay! Gusto mo bang gawin ko yan sa'yo ngayon para mabago naman? Binibigyan mo lamang ako ng ideya kung paano kita pahihirapan. Tanga! Muli nitong sinugod ang aswang na si Fred. Ngunit hindi pa rin ito matamaan. Hanggang sa mapagod siya sa kakatakbo at paghataw ng patalim sa binatang aswang. Oh, yan lang ba ang kaya mo? Pagod na pagod ka na. Paano mo ko mapapatay niyan kung lalampa-lampa ka? Humihina na ang tuhod mo. Wala ka nang ginawa kundi ang paglaruan ako. Puputulin ko yung ulo mo. Makikita mo! Muling tinadyakan ng aswang si Lucas. Ngunit nagkaroon ito ng pagkakataon na mahataw ang paa ng aswang. Kaya't nadaplisan ito sa binti. Natamaran kita! Practice pa lang yan. Mapuputol na yung paa mo sa susunod kong pagsugod. Practice? Sa hingal mong yan? Nakakatawa ka naman, oh.
Napagbigyan ka lang ng konti, akala mo nanalo ka na. Sige, ito ang totoong laban. Sinakal siya ng binatang aswang at binitin pataas. Nabitiwan nito ang itak at nagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakasakal nito sa kanya. Bitiwan mo ako! Hindi ako makaila! Bakit kita bibitiwan? Gusto mo ng laban, hindi ba? Pinagbibigyan lang kita ngayon. Parating na mga tao. Imbis na akong papatayin nila, ikaw ang papaslangin. Dahil makikita na nila ang aswang na pumapatay sa baryo ko to. Akala mo, mauutaka mo ko? Yun ay kung mangyayari yan. Malalaman natin kung sinong papatay nila sa atin dalawa. Hinagis ng binatang aswang si Lucas patungo sa mga taong paparating. Napasubsob pa ito sa malulusog na dibdib ni Aling Susana dahil may katabaan ng ginang. Walang yaka! Pagsasamantalahan mo pa akong aswang ka! Manyakis! Hoy, babae! Hindi ako aswang! Yun ang totoong aswang! Kaya siyang patayin nyo! Nasaan? Magdadahilan ka pa, ha? Akala mo talaga makakatakas ka pa? Itong sa'yo! Aray! Ang sakit! Tama na! Baliw kang babae ka! Ako pa talaga ang baliw, ha? Papatayin kitang aswang ka! Hinampas ni Aling Susan ng kawali si Lucas na napagkamalang aswang. Dahil sa galit ay hindi nito napigilan ang sarili na saktan ng lalaki. Kinuyog siya ng mga tao hanggang sa manghina ito dahil sa sugat ito sa ulo. Tama na! Hindi ako aswang! Hindi ako aswang! Tumakas yung totoong aswang! Doon siya sa banda tumungo! Magsisinungaling ka pa talaga! Kahit huling-huli ka na! Kung ayaw mo maniwala, diwag! Basta, hindi ako ang aswang! Muli siyang hinataw ni Aling Susan ng kawali. Tila nabasag ang bagang nito sa lakas ng pagkakahampas ng ginang. Natanggal pa ang ngipin ni Lucas hanggang sa manghina ito. Dahil sa galit ng asawa ni Aling Susan na muntik na siyang masaksak ng lalaki, ay sinaksak nito ang patalim sa dibdib nito. Mga walang iya kayo. Hindi nga akong aswang. Maniwala kayo sa akin. Aling Susan, sino pa yung tinutugis nyo? Di ang walang yan Lucas na to. Muntik pa kaming patayin. Mabuti na lang at naunahan ko siya. Bukod sa maganda kayo, ang tapang nyo rin pala. Ay, totoo yan. Pasinok-sinok na humandusay sa lupa si Lucas habang naliligo sa sariling dugo. Hala, italin nyo na yan sa puno. Mamaya baka wala pa yan eh. Daig nyo pa po si Kapitana na namumuno sa pagtugis ng salarin. Bayani talaga kayo ng baryong ito, Aling Susan. Buisit eh. Naudlot pa ang magandang panaginip ko dahil sa kanya. Kaya ayan, naghanap ng dahilan ng ikamamatay niya. Sandali, na paano yung binti mo? May sugat ka oh. Nadapa po kasi ako kanina habang tumatakbo. Narinig ko po kasi may hinahabol kayo kaya sumunod ako. Hay, lalampa-lampa ka talaga kahit kailan. Pag-ensayo ka nga na patibayin niyang stamina mo. Hindi pwedeng ganyan ka palagi. Lihim na natawa ang binata sa tugon ng ginang. Maya-maya'y dumating si Mang Ismael at nagtaka kung bakit naroon si Fred. Ay, akala ko tulog ka pa, Fred. Nauna ka na pala rito. Ay, kinatok kita sa kwarto mo kanina pero sarado. Kaya lumabas na lang ako ng bahay at sumunod dito. Sa bintana po kasi ako duman kanina, Tay. Ayoko na rin po kasi kayong gisingin Baka mapalo pa kayo Huwag na kayong mag-alala. Nahuli na ang aswang. Siguro mahihinto na ang patayan sa lugar nating to. Si Lucas ang aswang. Ibig sabihin, siya rin ang pumatay sa mga kaibigan niya at sinisi pa ang mga tao sa baryong to. Pambihira naman ng tama sa utak ng taong yun Lulong sa bisyo. Kaya't ibang klase kung mag-isip at gumawa ng katarantaduhan.
Siguro naman magiging tahimik na ang lugar natin dahil patay na siya. Kinabukasan, dumating ang kapatid ni Lucas nang mabalitaan ang tungkol sa nangyari sa lalaki. Maging ito'y natakot sa kapatid dahil sa kinikilos nito. Kaya't hinayaan na lamang ito na umalis sa kanilang bahay at hindi na muling pinabalik pa. Lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo na si Fred ang tunay na aswang, na siyang pumaslang sa mga taong yumurak sa pagkatao ng pinakamamahal niyang si Grace. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig sa katotohanan na ininagay niya ang batas sa kanyang kamay upang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang nobya. Lumipas ang ilang buwan. Nakakausap na ng maayos ang dalaga kahit na hindi pa rin ito madalas na lumalabas ng bahay. Tinanggap na rin ni Aling Susan na magiging manugang niya si Fred balang araw. Fred, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at pag-iintindi mo sa akin, ha? Kung hindi dahil sa'yo, siguro sumuko na ako. Gagawin kong lahat para sa'yo, mahal ko. Mahigpit na niyakap ni Fred ang nobya habang napapaluha. Makalipas ang 1 taon ay nagpakasal sila at nabiyayaan ng anak. Labis ang sayang naramdaman ni Grace dahil sa kabila ng dagok na nangyari sa kanyang buhay ay may taong handang magsakripisyo at tumanggap sa kanya at mahalin siya habang buhay. Bagamat simula na magkaroon na si Fred ng pamilya, ay hindi na siya muling nagpalit ng anyo bilang aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kina Mika Salvador, Julie Tapang, Analisa Chico, Diga Cristalin Navarro. Kamusta po kayo? Shoutout kina Sherlock Travis at Athena Catherine from Banlik. Hi kay Jen Esto from Hong Kong. Shoutout sa Urbano Sisters, lalo na po kay Cynthia Mel Urbano from Iñingan Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Hi po kay Clarissa Lazaro from Jeddah, Saudi Arabia. Hi kay Linda Tolinada from Kuwait. Hi kay Nick Nieva from Amman, Jordan. Hi kay Maria Benitez. Alright, marami pong salamat sa inyo and God bless po sa inyong lahat.